Elizabeth's POV. Lutang ang isip ko at malayo ang tingin sa mga oras na ito. Nag-iisa lang akong nakaupo sa pandalawahang table dito sa isang resto malapit sa building. I want to spend my time alone para makapag-isip-isip pero napukaw ako na mag-ring ang phone ko na nasa ibabaw ng lamesa. Nag-aalangan pa ako kung dadamputin ko ba ang kaso, baka importante kaya kinuha ko at nakita ko ang pangalan ni Mama sa screen. Mariin na akong napapikit. Alam ko na agad kung bakit ito tumatawag. Elizabeth? Yes, Mom, napatawag ka. Talok ko kahit alam ko naman na kung bakit. Ano tong nalaman naming ayaw mo raw si Eleanor sa bahay ninyo? Pinaalis mo raw. She sounds accusing. Talagang nagsumbong nga ang bruha. I sighed. Yun ba ang sinabi niya sa inyo? Na ayaw ko siya sa bahay? Yes, at pinabalik mo raw siya sa kondo niya. Nabanggit ba naman ni Eleanor kung bakit ko siya pinabalik sa kondo niya? Nasabi niya ba sa inyong dahilan kung bakit ko yung ginawa? Pagpapahaba ko ng usapan upang malinawan ito sa sasabihin kong rason. Hindi ko pwedeng sabihin na dahil kay Eleanor ay nag-aaway kami mag-asawa. Di ko binigyang kahiya ng sarili ko para lang dito. Kung magkakaalaman, hindi lang sila ang masisira ang image kundi ako rin. Dahil kung iisipin, dalawa kaming kambal na sangkot na isang lalaki. Ayokong dumating sa puntong ganoon. Tell me, anak, bakit mo pinaalis sa bahay ninyo si Eleanor? Anong nagawa niyang di mo nagustuhan? I won't tolerate violence in our home, Mama. She is bullying the maids. Umabot pa to ng pamimisikal sa mga maids dahil lang sa walang kabuluhang rason. Yung anak niya na yan, baka sa kulungan mga anak kung mananatili siya rito dahil idademanda siya ng physical abuse ng mga kasambahay ko. Now tell me kung mali ba na paalisin siya sa pamamahay ko? Mahabang litanya ko at ilang sandali na naeg ang katahimikan. Totoo rin na isa yon sa mga dahilan bakit ko pinaalis si Elizabeth. I hate violence and I cannot tolerate those kinds. She did not tell me that. I'm sorry for the trouble, Elizabeth. Now I understand why you kicked her out of your house. Ako kasi ang nakiusap sa asawa mo na baka pwede si Eleanor dyan dahil nabanggit mo nga noon. Ayaw ni Hector kaya't personal na akong mismong kinumbinsi sa kanya. Kaya wag kayo sa akin magagalit, Mom. Hindi marunong makibagay si Eleanor sa mga tao. Masyadong mababa ang tingin niya sa iba. Hayaan mo ihat, kakausapin ko. Kahit kausapin niyo si Eleanor, ganyan na talaga yan. Likas ng masamang ugali. Hindi sa sinisiraan ko, ha? Totoo naman ang sinasabi ko. Better talk to her. Ako na lang ang pupunta sa kanya sa kondo niya to visit her. Dadalasan ko na lang ang pagpunta. Saad ko at narinig ko ang pagbuntong hininga ni Mama. Nakakaya tuloy sa inyong mag-asawa. Mali pala talagang pinilit kong tumuloy si Eleanor dyan sa bahay ninyo. Hindi dapat kayo mahiya kundi si Eleanor. Gusto kong isatinig ngunit naisip ko wag na lang. Medyo humaba pa ang usapan namin na magpaalam na rin ito at tinapos na ang tawag. Maya-maya umorder na ako ng tanghalian. Nagugutom na rin ako. I'm busy on my phone scrolling to my newsfeed nang may magsalita sa gilid ko. Hi, do you mind if I sit here? Mukhang wala ka namang kasama. Boses yon ng isang lalaki, kaya't walang pasubali akong napalingon sa gawin nito. Napaawang ang bibig ko na mapagsino ito. It's Henry, Hector's brother. What is he doing here? Oh, so malamang kakain, ano pa ba? Ali, sure. Nag-alangan pa ako pero hinayaan ko na siya. Besides, he's my brother-in-law. Bakit hindi naman kami close? Naupo na ito sa silang katapat ko. Bakit ka nag-iisa? Where's your husband? Tanong nito. He's busy. Nasa trabaho rin. Alam mo naman, pareho kami nagtatrabaho. Sagot ko kasabay ng kimingiti para iwaksi ang awkwardness. Ngayon ko lang to nakaharap. Hindi ko nga alam nung una na nag-i-exist pala to bilang kapatid sa labas ng asawa ko. Hindi kanya inayang mag-lunch? His building is just nearby from your building. It's okay. I know he's busy with a lot of works to do. Nakikita naman kami sa bahay pag-uwi eh. Ikaw, mag-isa ka rin naman. Tumawa lang ito. Oo nga, mag-isa lang ako. Walang girlfriend o asawang sasabay sa akin. So, kaya sumasabay ka na lang sa ibang babae randomly? Panunoy ako sa kanya. Di naman. Nagkataon lang din na nakita kita rito at napansin ko, pamilyar yung mukha mo. I let you sit here with me because I don't want to be rude to you. In fact, you are my brother-in-law. Hindi ka na rin iba. Saad ko na mukhang kinatuwa niya naman.
Magaan naman ang loob ko sa lalaking to kahit pagalit ang mga magulang ni Hector dito sa pagiging anak nito sa ibang babae ng daddy nila. Ewan ko ba pero naaawa ko sa kanya. His eyes are deep brown, matangkad, tila ba parang nangungusap, ngunit bakas ng lungkot ang mga mata nito. Buti ka pa, Elizabeth. Kahit sa sandaling panahon, ilang beses mo palang akong nakita, di na ako iba sa'yo. You are genuine and kind, I can see it. Ikaw rin, I can see through your eyes. He looked amused at unti-unting ngumiti. Napansin ko magkasing-kisig sila ni Hector, pero teka, familiar ang features niya sa akin. Nakita ko na to somewhere pero hindi ko maalala kung saan ba. Sandaling tumahimik ako at iniisip kung saan ko nga ba talaga siya nakita. His voice, jaw, hair. Oh, sa supermarket. It's him. Siya yung lalaking kausap ni Eleanor. Hey, kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung lalaking nakausap ni Eleanor sa supermarket. I saw you two talking. Ngayon ko lang talagang napagtanto na ikaw yon. Nagawa ko pa siyang ituro. Narinig mo kami nag-usap? Anong mga narinig mo? This time, bigla itong naging seryoso. Sasabihin ko bang nakinig ako sa usapan nila o wag na? Baka isipin nito nakikiusyoso pa ako. I didn't hear your conversation. I was far. Nakita ko lang may kausap si Eleanor that time kaso hindi ko nakitang mukha mo kaya hindi kita agad namukhaan. Pagsisinungaling ko rito. Tumango-tango si Henry. Mas gusto ko pang narinig mo. What do you mean? Your sister is pregnant, right? Hindi ko alam na buntis pala siya sa anak nyo ng kapatid ko at di ko rin inaasahang nag-volunteer siya na maging surrogate. Nalaman ko lang nung dinugo siya. Ano bang relasyon mo kay Eleanor? Ano ba kayo? I love your sister but she just refused me. Tinulungan ko siyang makalimot sa lalaking kinababaliwan niya pero hindi ata nakatulong ang ginawa ko. Mas lalo pa nitong hinangad na makapiling to kahit may asawa na yung tao. I can see his anger. A valid anger, I guess. Mukhang may taong gusto kong kapareho ng nararamdaman kong sakit at galit. Masaya ka naman ba sa pinin ng kapatid kong si Hector? I am surprised by his sudden question. Bakit mo na itanong? Knowing him and Eleanor, I did not expect na pumayag ka sa gantong klase ng setup at nagawa mo pang gawing surrogate ang dating kasintahan ng asawa mo na kapatid mo rin. He is being straightforward. Wala na tong paligoy-ligoy pa. Alam na alam nito kung anong sinasabi niya. Di na nakakagulat na alam ni Henry dahil obviously asawa ko at kapatid niya ang tinutukoy nito na kinababaliwan ni Eleanor hanggang ngayon. I sighed. I have my reasons kung bakit ko tinanggap ang alok ni Eleanor na maging surrogate. She insisted at dahil desperada ako, tinanggap ko ang alok sa pag-aakalang pagmamagandang loob niya lang yon para matulungan kami. Natawa si Henry. At naniwala ka naman. May alam ka na pala in the first place? Hindi ito ang reaksyong inaasahan ko. I expected na maghihisterya at iiyak ako. Ganun ba ang inaasahan mong reaksyon ko, Henry? Akala ko hindi mo alam eh. Sayang naman. He chuckled. Nais niya sigurong sirain ang imahe ni Eleanor at Hector sa akin sa pagsasabi nito ng katotohanan. Kung sa iyak at luha lang din naman ang pag-uusapan, kotang-kota na ako dyan, Henry. Sad ko sabay tukod ko ng siko sa lamesa. The smirk still plastered on his face. Para bang alam na alam nito kung ano ang mga pinagdadaanan ko sa relasyon namin ng kapatid nito. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kung masaya ka ba sa piling ng asawa mo? Anito sa akin. Required bang sagutin ang tanong niyang yon? Hindi ko masabing oo, hindi ko rin masabing hindi. Kaakibat naman ng pagmamahalang sakit, hindi ba? May pangyayari naman sa relasyon namin na naging masaya ko. Tapat kong sagot. Pero mas damang ang lungkot at pasakit. Paano yan ito kaya't ginawaran ko siya na isang mapait na ngiti? I don't know why you're asking me this, he sighed. Natanong ko dahil halatang hindi ka masaya. Pinipilit mo lang sa pag-aakala mong balang araw magiging normal ang relasyon yung dalawa ni Hector bilang mag-asawa? Bakit? Abnormal bang matatawag para dito ang marriage namin ni Hector? Or his point here is about Eleanor at sa nakaraan nila na hanggang ngayon nakaka-apekto pa rin sa kasalukuyan naming buhay? Inirapan ko siya. Ang dami mo na masyadong napapansin. Alam mo, Elizabeth, kung pwede lang mag-swap ngayon, kinuha na kita mula sa kapatid ko. But too bad, hindi ikaw si Eleanor. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit kahit gano'n ang kapatid mo, hindi ko siya magawang lubayan.
Baka sa himig nito ang paghihirap ng kalooban. May pagkakapareho pala tayo. Mahilig tayong ipilit ang mga sarili natin sa mga taong hindi naman talaga tayo mahal. I relate to his situation. Mas malala nga ang sa akin dahil ako ilang taon na kami ng asawa ko. Nito walang pader na pumapagitna sa amin at ngayon nandoon na naman ang makapal na pader na tila ba napakahirap tibagin at mapapagod ka na lang kakatibag pero wala pa rin. He chuckled bitterly sabay nahilot ang sariling sentido niya. And same as me, ngumingiti siya kahit nasasaktan at nagagawa pa rin tumawa kahit nahihirapan. Kapatid ko ang karibal ko sa puso ng babaeng mahal ko. Hinanakit nito na nauunawaan ko rin. Tumangutango ako. Kapatid ko, nakaribal ko naman pagdating sa asawa ko. Funny, isn't it? Nakakatawang ang isipin. Pareho na lang din kaming natawa sa sitwasyon naming dalawa. Nakakalokong tadhana. Alam mo na siguro kung bakit ikaw ang pinakasalan ni Hector, right? Hindi dahil gusto kanyang pakasalan o maging asawa, kundi para gamitin. Saan nito na hindi naman nagustuhan ng pandinig ko? Ang sakit nitong magsalita. Walang habas ha. Hindi naman kailangan ipamukha pa sa akin. Oo, hindi mo na kailangan ipangalandakan dahil alam ko na yan. Biglang bumangon ng iritasyon sa akin. Pero alam mo ang pinakadahilan? He just married me because he wanted to get revenge on Eleanor sa pagtanggi nitong pakasal sa kanya. I pointed out. Yan lang ang alam mong dahilan, Elizabeth. May panunuya sa tono nito na para bang hindi yun ang totoong dahilan. Oo, bakit? May iba pa bang rason kung bakit pinili ako ni Hector na pakasalan? Mariin niya akong tinitigan na tila tinatansya kung dapat ba nitong sabihin sa akin. Hindi mo pa pala alam, Elizabeth. Sadly, hindi lang yun ang dahilan. May mas malalim pang rason sa Hector kung bakit gumawa siya ng ganitong klase ng hakbang. Then, what is it? Do you mind if I want to know the truth? Bahagya na akong nalilito. Of course, you deserve the truth. Your twin sister committed a sin na hindi mo akalaing magagawa niya. Wala ako sa posisyon para sabihin sa'yo pero dahil wala namang ibang magsasabi sa'yo, ako na. Eleanor is what? Committed a sin? What kind of sin is he talking about? Bumangon bigla ang kaba sa akin. Ano bang pagkakamali ang nagawa niya? Tell me. I ask patiently, and I don't know why I suddenly feel uneasy. Years ago, after Hector proposed to Eleanor and she rejected the marriage proposal, yun din ang araw na nalaman ng asawa mo na nagpa-abort si Eleanor. In short, pinaslang ng kakambal mo ang 2 months old baby niya. Halos manghina ako sa narinig ko. Eleanor did an abortion years ago. Paano niya yun na-attempt gawin? Paano? Ako nahirap-hirap mabuntis at kulang na lang. Paluhod akong gumapang sa simbahan, biyaan lang ng anak. Tapos ito, kinitil niya lang ng walang pag-atubili. Nang ganon-ganon na lang. Ibig sabihin, dapat pala matagal na silang merong anak. Noon pa pala dapat ganap ng daddy si Hector kung di lang ito nangyari. Di ko na malaya ng pagbagsak ng mga luha ko para sa buhay na nasayang na di man lang nagkaroon ng pagkakataong makita ang mundo. Di ako makapagsalita. Masyadong nakakagulat ang balitang to. Ako na kapatid lang ganito ng reaksyon ko. Paano pa kaya ang mga magulang namin na wala man lang kaide-ideya sa nangyari noon at sa nangyayari ngayon? I know this news shocked you, Elizabeth, but it was a long time ago. Kahit dekadang taon pang lumipas, ang kasalanan ay kasalanan. Paano yun na-attempt gawin ni Eleanor? Hindi man lang ba ito na konsensya bago ito magdesisyong gawin ang bagay na yun? Sa pagkakataong to, di ko na talaga napigilan ang bugso ng damdamin ko. Dahil sinakop ng kapatid mo ng kanyang mga ambisyon, tingin ni Eleanor ng mga panahong yon sa gabal si Hector sa mga pangarap niya at nataon ding nabuntis siya nito kaya't naisipan niyang magpalaglag and she succeeded. Anito sa akin, ang kapal ng mukha niya. Pagkatapos ng ginawa niya, naghahabol siya ngayon. Ito namang asawa mo parang nakalimot yata. Saad nito na tila ginagatungan pa niya ako, kaya't mas talong sumidhi ang nararamdaman ko. Nagsisisi ako kung bakit ako pumayag sa surrogacy. Baka ganun din ang gawin ni Eleanor sa anak ko kapag hindi nito nakuhang gusto niya. Mas naiyak ako sa pagkakataong ito. Iniisip kong sugurin si Eleanor pero may karapatan ba akong gawin yon?
Anak naman nito ang pinaslang nito pero hindi ko talaga makayanan isipin na nakagawa ito ng ganong klaseng bagay. Bakit mo hinayaan? Nanunuya niyang tanong. Hindi ko naman alam. Kung alam ko lang, bakit ko pa siya gagawing surrogate? Ikaw lang naman ang nagsabi sa akin. Hindi ko pa malalaman kung di mo pa sasabihin. Ang relasyon ni na Hector at Eleanor noon ay sapat ng dahilan para hindi mo ituloy yung surrogacy na ito. Marami nang pumigil sa yung gawin to, hindi ba? Pero tinuloy mo pa rin. Oo na. Mali na ako. Kasalanan ko rin. Kaya nga nagsisisi na ako eh. Wala naman magsasabi sa akin dahil wala namang may alam nun bukod sa'yo. Tatlo lang kayo nakakaalam nun na Hector at Eleanor kung di ako nagkakamali. Ngumisi ito. Nope. 4 kaming nakakaalam nito and you want to know kung sino pa yung isa bukod sa akin? Sino? Tell me. I asked impatiently. Di niya agad ako sinagot. Mataman muna akong tinignan na naghatid ka ba sa akin. I feel more uneasy this time. Dr. Frances, Eleanor's best friend, your OB. How did she know? Because they are besties? Makahulugan itong sagot. Gaano ka ba kamulala, Elizabeth? Of course, Dr. Frances knows it because they are longtime best friends. Napakurap ako at iniisip ang sasabihin. Kaya naman pala. Kaya ganun na lang ang dalawa kung makitungo sa isa't isa dahil alam nilang bawat sekreto ng isa. But I really did not expect na ganun itong pinagkakatiwalaan ni Eleanor sa sekreto nito. Paano hindi? Wala tong choice kundi lumapit sa doktorang yon na kasalukuyan palang nag-aaral noon. Simula nang mag-usap kami nitong si Henry kanina pa, binubusog niyang utak ko sa mga bagay na kailangan kong malaman. Paano wala siyang choice na lapitan to? What do you mean by that? Ngumisi lang si Henry. You really wanna know? Yes, I want to know badly, as in, needed. Sagot ko na may diin. You have to be ready for the worst, Elizabeth. Make sure kaya ng loob mo, but to be honest with you, I'm enjoying spilling the tea. It is very thrilling for me. Saan nito nang may babala? Kung alam ko lang na ganito pala ang papel ni Henry, sana noon ko pa ito nakilala. May malaking pakinabang pagiging chismoso nito sa buhay ng kanyang kapatid at maging ang pagkaumaling niya kay Elizabeth. I'm ready. Spill more tea. Alam mo, Elizabeth, siguro kung nauna kitang nakita at nakilala, baka sakaling sa'yo pa ako na humaling ang kaso, baka hindi mo gustuhin. Kaya nga mabutit hindi ka sa akin napunta. Hindi rin dapat kay Hector. Nanghihinayang ako sa'yo. Teka. Lumalay ang usapan. Don't change the topic, Henry. What about Dr. Frances? Anong meron sa kanya? Impatient, huh? He teased sabay sandal sa upuan at tumanaw sa labas. Hindi ko makakalimutan ang ginawang kalokohan nila ng doktorang yon. Diretsohin mo ko, Henry. Utos ko sa kanya. Sandali siyang natahimik bago nagsalita. Si Dr. Frances nang naman na nag-abort sa baby nang nakiusap si Eleanor at nagawa siya nitong papayagin na gawin ng abortion. My jaw dropped. Mas naistatwa ko sa balitang may kinalaman si Dr. Frances. How could they? Paano makawala ba silang konsensya? Yun na lamang ang tanging nabulalas ko dahil sa pagkawindang. Bigla kong naalala yung pinag-uusapan namin ni Dr. Frances. Nabanggit nga nito sa akin na meron daw siyang kaibigang buntis noon na tinulungan niyang mag-abort dahil nakiusap to sa kanya na kung hindi niya ito tutulungan, magpapatiwakal daw. Ibig sabihin si Eleanor pala ang kaibigang tinutukoy nito. Pero kahit na, paano nito nagawa ang bagay na yun? That is unforgivable. Kahit dito man sa lupa, hindi yun kapatawad-patawad. Wait, Henry. Give me a minute to process this news inside my head. It's too much to take. I told you, Elizabeth, prepare for the worst. Hintay ka lang dito at baka may niluluto pa si Eleanor at hindi pa lang nasisiwalat sa ngayon. Knowing her, hindi maubusan ng kalokohan sa katawan. Saan nito? Ngayon ko na napagtanto, maling-mali ang naging desisyon ko. Nagtiwala ako sa mga taong hindi ko pala dapat pinagkakatiwalaan. Paano ko nagawang ipagkatiwala sa kanila ang anak ko? Anak namin ni Hector, gayong pareho pala ng ligaw ng bituka ang dalawang iyon. Parehong gumawa ng kasalanan, parehong kumitil ng isang anghel. I am thankful to this man in front of me at nasiwalat sa akin ang dapat kong malaman. Ginising niya ako mula sa pagkakahimbing ko. Kung pwede lang bumalik nung araw na alokin ako ni Eleanor na maging surrogate, ginawa ko na. Aagapan ko talaga kung bibigyan ako ng pagkakataon.
To be honest, this is too much to take. Isa ako sa mga nangangarap na maging isang olirang ina. Magmula sa pagdadalang tao ng 9 na buwan hanggang mailawal ito ay napakalaking pasasalamat ko na kung mangyayari man. Kaya napasakit naman talaga sa akin nitong mga nalaman ko. Ang daming mga pagkakataong sinayang ni Eleanor. She let herself lost everything that I'm wishing for all these times. Lahat ng mga sinayang at pinakawalan nito, minsan ko nang hiniling. Hiniling kong mahalin ako ng lalaking mahal ko, pero sandali lang pinaramdam at agad ding nawala, kaya parang hindi rin natupad. Hiniling kong magkaanak kami ni Hector pangganap tong maging maligaya at para din isalba ang relasyon naming nasisira na noon, ngunit hanggang ngayon di pa rin pinagkakaloob. How unfair this life can be. I am more deserving of being a wife and a mother, pero bakit pinagkakait sa akin? Tapos sa mga hindi naman karapat-dapat, sila pa itong nakakaranas ng ganong pagkakataon. Yes, I have a husband, pero katawan lang nitong nasa akin. Di pa sigurado kung sino ba talaga ang tunay nitong minamahal. Ano ba ang gagawin ko? Masyado nang hindi nagiging patas? Ayos ka lang ba? Tanong ni Henry nang di ko na nga namalayan, panay na palang agos ng luha ko. Nagulat ako na ito mismong nagpunas ng luha ko gamit ang dalawa nitong hinlalaki. Hindi ako umiwas. Hinayaan ko lang siyang patuloy na hawakan ng mukha ko. I'm sorry for asking if you're okay. Obviously you're not, he said, which I appreciate his concern. No, Henry. There is no reason for you to apologize. I'm the one who should be thankful dahil sa'yo, may isang taong naging totoo sa akin at ikaw yon. I still feel grateful because he chose honesty despite all this. Mabuti pang lalaking to. Hindi niya ako hinayaang magbukhang walang kaalam-alam sa nangyayari. He gave information that I needed to know. Ngumiti si Henry at sa wakas, nilayunan nito ang kamay mula sa akin. I really hate seeing a woman cry because of damn lies, he said truthfully. I can see it in his eyes that he is an honest person. Bakit hindi ganito si Hector? Meron sa loob kong nanghihinayang kung bakit hindi to gaya ng si Henry na mukhang mas alam kung paano mag-handle ng babae. Kaya ba nasabi mo ng lahat sa akin dahil hindi mo na kaya magmukhang mulalang sister-in-law mo? Let's say, parang gano'n na nga, Elizabeth. Talaga bang nagkataon lang na nakita mo ako rito? O sadya mo akong sinundan para makausap? Panguhuli ko sa kanya. Ramdam ko he approached me with purpose. Binalak niya akong kausapin. Ngumisi lang to. You're not crazy, huh? Sinasabi na nga ba? E di sinungaling ka rin. Ang sabi mo kanina na mataan mo lang ako rito. Yan naman pala sinadya mong sundan kung nasan ako ngayon. Oh, that was a white lie, Elizabeth. Di ka naman nasaktan sa pagsisinungaling ko, hindi ba? Kaya let's not make it the basis na sinungaling din ako. I'm not like your husband. Depends sa nito. How I wish na ganito rin sana ang asawa ko. Kaso hindi. Dahil sa pagiging padalos-dalos ko, pinasok ko agad ang sarili ko sa buhay may asawa nang di kinikilatis ng mabuti ang lalaki. Kaya ganito rin sigurong nangyari sa akin. Naging madali ako. You're now smiling. Mas maganda ka, Elizabeth. Don't let yourself fool this time. Do not tolerate cheating. Kung maaari ngayon palang mag-isip-isip ka na. Bakit ikaw? Bakit di mo yun magawang i-apply sa sarili mo? Hindi ba naging kayo ni Eleanor? But you were tolerating her cheating behind your back. Balik ko sa kanya. Kaya nga pinapayo ko sa iyo dahil hindi ko magawang may apply sa sarili ko. Well, ako lalaki ako at wala namang mawawala. And I know I gave my all to her and it's okay. Nagmahal ako. I became a selfless man para sa taong mahal ko kahit hindi ako minahal. Pero alam ko sa sariling meron din akong hangganan. May katapusan ang kahibangan kong to. Kahangahangang pakinggan para sa isang lalaking kagaya ni Henry. Gusto ko na tuloy maging gaya nito. Yung may wastong desisyon. He is just tolerating Eleanor na tila ba ibig nitong ipabatid na sinasanay nitong sarili upang kusa na lang ding magsawa at kusa na lang bumitaw sa paghahangad niya rito. Hindi lang pala akong baliw pagdating sa pagmamahal. May isa palang kagaya ko na bukas ang isipan sa lahat, ngunit sinisikap makuhang tingin niya ay para sa kanya. Hanggat may nakikita pang pagkakataon, our love for someone we desire is so pitiful. Nakakaawang pag-ibig, hindi pa napatapat sa mga taong mas karapat-dapat.